Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw pag-uusapan natin ay the conquest of Egypt o Joseph and Pharaoh. At ang ating Bible verse ay mula sa Genesis chapter 41. Sabi sa ating scripture ngayong araw mga kapatid, sinabi ni Jose kay Pharaoh, hindi ako makagagawa nito. Ang Diyos ang magbibigay ng sagot na magbibigay ng kapayapaan kay Pharaoh. At sinabi ni Pharaoh kay Jose, yamang pinahayag ng Diyos sa iyo ang lahat ng ito. At walang sinuman kasing talino, kasing dunong mo. Ito ay ayon sa Genesis chapter 41, verse 16 and 39. Ang Genesis chapter 41 mga kapatid, isang makapangyarihang kabanata ng biglang pagbabago. Mula sa bilingguan, ay dinala si Jose sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa Egypt, ay sa Pharaoh. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang kalagayan. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi biglaan. Ito ay bunga ng mahabang paghahanda ng Diyos. Ipatawag si Jose upang ipaliwanag ang panaginip ni Pharaoh. Hindi niya inangkin ang karangalan. Sa halip, mali niya sinabi, hindi ako ang makakagawa nito. Ang Diyos ang magbibigay ng sagot na ito. Pinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagkakumbaba, pagiging humble at pagkilala natin sa Diyos bilang pinagmumulan ng karunungan. Ang pananakop ni Jose sa Egypt ay hindi sa pamagitan ng espada, kundi sa pamagitan ng karunungan, integridad at pananampalataya sa ating Panginoon. Pinapakita niya na ang plano ng Diyos ay 7 taon ng kasagsagan at 7 taon ng tagutom at magmumungkahi ng praktikal na solusyon. Dahil dito, hindi lamang naligtas ang Egypt, kundi pati ang mga karatig bansa nito. Mahalagang tandaan na ang pag-angat ni Jose ay hindi lamang personal na tagumpay. Ito ay instrumento ng Diyos upang iligtas ang marami. Ang kapangyarihang binigay kay Jose ay hindi para sa sariling karangalan lamang, sariling kasikatan, kundi para sa kapakanan ng iba. At tunay ng pamumuno ay nakikita sa paglilingkod mga kapatid. Ang kwento ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga taon na ng katahimikan, paghihintay, at tila kawalang katarungan ay hindi nasasayang. Pag dumating ang tamang panahon, kayang-kaya ng Diyos na itaas ang isang tao mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas at sa kanyang layunin. Mga kapatid, pag tayo binigyan ng Diyos ng oportunidad, sino binibigyan natin ng credits? Ang sarili ba natin o ang Diyos? Ang buhay ni Jose mga kapatid ay nagtuturo ng tunay na pananakop ay hindi pagdodomina o dominance sa iba, kundi ang paggamit ng binigay ng Diyos upang pagpalain ang marami. Kaya mga kapatid, ganito kahalaga na matuto tayo sa kwento ni Jose kung saan kahit na siya'y pinupuri ay siya'y pa rin nagiging mapagkumbaba o humble at pinaparangalan pa rin ang Diyos at hindi ang kanyang sarili. At mga kapatid, ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at di nagtatapos aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.